Sino mag-aakala guys na sarili mong kapamilya, sarili mong kadugo na inaasahan mo na tutulong sa'yo, magsusuporta sa'yo at magpoprotekta sa'yo dito sa Canada? Yun pala ang magiging rason ng pag-uwi mo galing dito sa Canada. Pero bago yan, intro muna tayo. Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So sa dami ng mga pagbabago ngayon dito sa Canada, yung mga drastic changes dito sa Canada, common na ngayon sa atin na makita sa mga post dito sa YT na yung uuwi, mapapauwi, nawalan ng status, hindi na may extend, di ba? Normal na ngayon yan guys. Kasi nga maraming nangyari kay Canada, specifically po sa immigration system ng Canada. Maraming naapektuhan guys, no? Pero ang hindi common guys is yung mismong magiging rason ng pag-uwi mo yung kamag-anak mo pa. 'Di ba? Kaya guys, napaka-importante na ready ka talaga dito pagpunta mo sa Canada, hindi lang sa pera, hindi lang emotional, 'di ba? Yung mga magiging or yung mga tao na susuporta sa iyo, dapat sure ka dun sa mga sinasamahan mo. No? Kaya dun sa mga vlog natin guys, sinasabi natin lagi na kailangan you have multiple plans, hindi lang iisa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo. Kailangan marami ka talagang napaghandaan na plano bago ka pumunta dito sa Canada. Para pag hindi gumana yung isa, meron ka pang isang pupuntahan o meron ka pang plano in mind na pwede mong gawin para talagang makuha mo yung Canadian dream na pinaplano mo dito sa Canada. Napakaganda din guys kung merong susuporta sa inyo dito sa Canada, no? Kamag-anak, friend. Kasi syempre, no, pupunta tayo dito sa isang country na hindi natin alam kung ano yung culture, ano yung mga law, ano yung mga rules, di ba? So, maganda na merong kahit papaano merong mag-guide sa atin, di ba? Pero dapat mag-ingat din tayo guys dun sa mga sasamahan natin, no? So, meron tayo nakitang isang post guys na gusto kong i-share sa inyo kasi nga hindi siya normal, di ba? Kasi lalong-lalo na guys sa ating mga Pinoy, when it comes to family, when it comes to kamag-anak, iba yung nagiging trato natin, no? So merong extra care yan, merong extra na gagawin natin na minsan kahit mali na, no? Kailangan nating gawin dahil nga kamag-anak, no? So ito yung nakita natin na post guys. Ang sabi dito, as of now, yung kasama ng kaibigan ko sa bahay na nagtatrabaho na tourist dito sa Canada, nahuli. 1 year and 3 months na sa Canada. Take note, pinsan ang nagsumbong. Uuwi na sana ng February pero nahuli pa. Ayan guys, no? So, marami ko nakikitang mali doon sa post na yun, no? Una, yun nga, hindi nga pinaghandaan. Dahil hindi pinaghandaan, hindi siguro nag-research kung ano yung mga rules dito sa Canada, ano yung mga bawal gawin. So kaya pumasok si kabayan sa ganito or nangyari sa kanya to. Tourist daw. Guys, alam naman natin, nung una pa lang ako nagpaplano dito sa Canada, alam ko na agad kasi nga I did my research, no? Na pag pumunta ka dito sa Canada at tourist visa ka, hindi ka pwedeng magtrabaho kahit anong gawin mo guys. Kahit yung employer mismo, hindi ka i-hire. Kasi nga, tourist visa ka. Tourist. So, ang talagang target mo dito is gumastos ng pera para mag-tour. Para makita yung mga magagandang places dito sa Canada. Yun yung kailangan mo or yun yung expected na gagawin mo pag naka-tourist visa ka. Pero si kabayan, ang sabi dito is nagtatrabaho guys, no? At hindi lang months. So, ang pagkakaalam ko guys, pag sinabing tourist, mga 6 months lang to, di ba? Pero ang sabi dito, naka 1 year and 3 months siya. So siguro, nag-extend. Pwede ka naman kasi mag-extend, di ba? So,
Hindi natin alam kung ganun nga ang nangyari. Pero tumagal siya dito sa Canada na naka-tourist visa. At ng isa pang mali guys, nagtatrabaho. Guys, pag kayo ay nagtatrabaho dito at ang visa nyo ay tourist, you are highly prone na ma-abuse. No? Ma-abuse in a lot of ways. Kasi hahawakan kayo sa leeg nung employer na makakakuha sa inyo. Kasi nga wala kayong status. So, I mean, meron kayong status pero hindi akma doon sa gusto nyo gawin, which is magtrabaho. So, kung kayo ay naka-tourist visa at magtatrabaho kayo, so ang ibig sabihin yan, cash job yan, guys, or under the table yan. Kasi hindi kayo matataksan. Kaya po yan, hindi ipinapahintulot ng batas dito sa Canada. Kasi nga, hindi kikita sa inyo ang gobyerno. And, isa pa, hindi mawawalan kayo ng protection guys kasi dito sa Canada dalawa po yung type ng health insurance or yung healthcare. Meron si government and pag nakapasok kayo ng company guys, bibigyan nila kayo ng extended insurance. Yung extended insurance, malaking bagay yan guys. Magagamit nyo sa dentist nyo, yung ibang mga gamot, equipments, maraming pwedeng maitulong sa inyo ang extended insurance. So just imagine kung kayo ay nagka-cash job or nag-under the table dito, hindi kayo pwedeng mag-demand sa employer nyo kasi nga hindi tama yung inyong visa. Okay? So na-abuse kayo ngayon. Hindi kayo pwedeng magreklamo. Kasi pag nagreklamo kayo, sabit ka din. Kasi nga you're not supposed to work kapag ikaw ay naka-tourist visa. Pero dahil gusto mong kumita ng pera, kakagatin mo na lang at gusto mong magstay dito sa Canada, okay na lang sa'yo yun. Pero ang hindi natin nakikita, ang daming nawawala sa'yo versus dun sa talagang pumasok ka sa tamang pathway na meron kang work permit, lahat yun guys makukuha mo. Kasi responsibilidad ni employer na ibigay sa'yo yun. Pero dahil nga mali yung iyong way ng pag-work, kaya nagiging prone ka ngayon sa abuse. Okay? And para tumagal ka ng ganun 1 year and 3 months, malaking, I think, malaking violation yan. Doon naman tayo sa kamag-anak, guys. Siyempre, kumbaga, tayong mga Pilipino, malalambot ang ating puso, di ba? So, ang thinking natin ngayon, anong klaseng pinsa naman yan? Anong klaseng kamag-anak naman yan? Bakit niya sinumbong? Ganyan-ganyan, no? Guys, hindi natin alam kung ano yung context sa side nung pinsa na nagsumbong. Hindi natin alam kung ano yung reason niya kung bakit niya sinumbong yung pinsan niya, no? Pero ako, ang isang naiisip ko dyan is like this. So, let's say si pinsan niya is permanent resident na dito or citizen na dito sa Canada. Siyempre guys, pag nasa iisang bahay kayo, malabong hindi mo alam kung ano yung mga nangyayari or kung ano yung ginagawa nung kasama mo sa bahay, especially kung kamag-anak mo pa, di ba? So, malamang alam niya na may ginagawang illegal yung kanyang pinsan na naka-tourist visa nga dito tapos nagtatrabaho. So, siguro sinabihan niya nung una na dapat hindi ka tumatanggap ng work kasi nga ikaw ay naka-tourist, pero siguro yung pinsan niya hindi nakinig, no? Ngayon, kailangan niyang protektahan guys kung ano rin yung meron siya, which is yung pagiging permanent niya or yung citizenship niya. And ang malala pa doon guys, kung sakaling meron din siyang pamilya na nandito na pwedeng maapektuhan nung ginagawa nung pinsan niya na yon, na gumagawa ng illegal dito sa Canada. Kasi pag nalaman ng CBSA or ng IRCC na gumagawa ng ganon yung pinsan niya, iimbestigahan din of course yung mga tao na nasa paligid niya, which is yung pinsan na nagsumbong. At pag nalaman ni IRCC or ng Canada na alam mo pala yung ginagawa ng pinsan mo at kinonsinti mo at wala kang ginawa, possible guys na pati siya madamay. So, kailangan din nating maintindihan kung saan nanggagaling din yung nagsumbong na pinsan. Pero syempre, 'di ba?
nakakalungkot yon na mismong pamilya mo, yun yung naging reason kung bakit ka mapapauwi dito sa Canada. No? So kaya guys, napaka-importante ng planning. Napaka-importante na marami kang bala pag pumunta ka dito sa Canada at gawin mo ng tama simula pa lang, no? Kasi kung sinimulan mo ng tama to, hindi na dapat magsusumbong si pinsan, hindi na dapat gagawa pa ng mali dito sa Canada kung tama yung naging entry mo dito sa Canada, no? Doon lahat yun magsisimula guys. Kung paano ka pumasok dito sa Canada, ano yung naging pathway mo, ano yung naging paghahanda mo papunta dito sa Canada. Just imagine, no, kung nagtourist siya dito at talagang nagtourist lang siya, edi wala sanang isusumbong yung pinsan niya. Wala sanang illegal na nangyari. No? So ako, naiintindihan ko rin yung side ng pinsan na nagsumbong. Kasi maiipit siya guys. Baka nga hindi lang siya, baka nga yung family niya, baka may mga anak din siya rito na nag-aaral na o nagtatrabaho na din. Maaapektuhan yun guys. So kailangan din nating intindihin kung saan nanggagaling yung bawat sides para mas maging mas maging logical tayo na na mag-comment doon sa mga nangyayari. Pero sa akin talaga, it boils down doon sa naging simula, which is yung kinuha na visa at saka yung target na gawin dito sa Canada. Just imagine 1 year and 3 months ka na dito sa Canada na gumagawa ka ng illegal, no? Pag nalaman niya ng CBSA or ng IRCC, malaking issue yan. And yun nga, pati yung mga kasama mo sa bahay or yung nakakahalubilo mo, iimbestigahan din. Di ba? So, kaya guys, kailangan maging handa tayo dito sa Canada. Kung kayo ay pupunta dito, kailangan alam nyo yung ins and out dito, yung rules, yung law, and make sure na ready kayo dito. Marami kayong plans, marami kayong ipon. Ayan, kasi talagang dito gagastos talaga kayo dito, no? So maganda na merong susuporta sa inyo dito. Ako I highly recommend 100% na pagpupunta kayo dito, kung kaya meron kayong kamag-anak or merong susuporta sa inyo dito. Pero wag nyo rin silang bibigyan guys ng reason para maipit at yun din ang maging rason ng inyong pag-uwi galing dito sa Canada. Okay? So yun lang guys. Thank you for watching and see you on my next video. Peace!